Bukod sa Tacloban, nilibot din po ng aming news team sa Leyte ang ilan pang mga bayan na nasalanta, lalo na ang mga nasa dalampasigan. Malala rin po ang sitwasyon sa mga lugar na ito. May report si Chino Gaston. Halos lahat ng bahay sa bayan ng Dulag sa Leyte nasira ng paghagupit ng bagyong Yolanda. Ang mga puno ng nyog, bali ang karamihan. Ang mga kabahayan, pawang mga binasang pira-pirasong kahoy, yero at nipa. Ang National Highway sa parte ng Dulag, tinabunan ng makapal na buhangin habang ang mga residente tulala sa tabing kalsada habang naghihintay ng tulong na hindi pa raw nakararating. Swerte pa raw sila kung tutuusin dahil hindi ganong marami ang namatay sa kanilang bayan. Matulungan kami, ang gutom dito at pagod. Wala kaming mga bahay na tinitirahan. Kasi makikita nyo yung mga bahay namin, wala na. Wasak-wasak at wala kaming kinakain. At saka pagkagabi nilulusob kami ng mga kawatan pag may pagkain kami sa bahay. Wala ako nakaranas ng ganito. Nangihila kami ng tulong kay Mr. President. Tulungan niyo na kami ng kahit pagkain lang. Yun lang hinahingi namin. Mga damit, pagkain, medisina. Hindi malakas na agos ng tubig kundi matinding hagupit ng hangin ang puminsala sa bayan ng Dulag dito sa Leyte kung kaya't nagkadabali-bali ang mga puno at nawasak din ang mga bahay. Ang dagat nagngangalit pa rin ilang araw matapos ang bagyo. Tanda ng tindi ng lakas ng mga alon ang mga nabuwal na parte ng bahay sa dalampasigan. Ang mga bangka, mistulang mga laruan na tinapon sa tabi. Ang ilang mga bata sa bayan, nagpapalimos sa mga nagdadaang sasakyan. Dahil wala nang mabiling pagkain at wala na ring matirhan, desperado na ang marami. Nang dumaan ng isang helicopter nga, biglang nagtakbuhan ng mga bata sa akalang maglalaglag ito ng pagkain. Ubusan na rin ang gasolina sa bayan, kaya pila ang mga tao may magamit lang na gasolina kahit 100 kada litro ang bentahan dito. Pananamantala ito. Pananamantala ito kasi wala tayong magagawa. Talagang mga sira yung mga gasoline station dito. Sa karatig bayan Ranauan, hindi maiwasang maiyak ng lalaking itong tubong Pampanga sa kanilang kalagayan. Dahil walang mga nagbabantay na pulis sa kanilang lugar, talamak daw ang nakawan ng pagkain. Kung parawakan ko po sa gobyerno, pagkain po ng mga tao dito, wala po. Tapos, gutom na po kami. Wala po nga kasi yung gobyerno dito. Sa kababayan ko dito sa Tanawan. Nakawan na po yung nangyayari. Wala po kaming magagawa. Halos pinapasok na po kami ng mga magnanakaw. Pinalaya pa po yung mga preso. Wasak naman ang Visayas State University sa bayan ng Tolosa at halos durog din ang lahat ng mga bahay. Chino Gaston, GMA News.